So buong mundo ngayon mga sangkay ay naka-high alert no patungkol po dito sa sinasabing matinding karamdaman na kumakalat na. Hello guys, this is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. At ito nga po mga sangkay, pag-uusapan po natin itong matinding karamdaman, no? Na ito nakatutok lamang po tayo sa isa. Itong tinatawag na monkeypox na kumakalat po ito ngayon mga sangkay sa buong mundo, no? At binabantayan po ngayon ng World Health Organization. Pag-usapan po natin mga sangkay kung ano ito. Anyway, bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, sa baba ng video na to makikita nyo po yung subscribe button. So, click the subscribe down below, click the bell, and click all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay? Alright guys, sa mga nasa Facebook, gawin nyo po ito mga sangkay. Sundan nyo lamang po ako. Habang kayo ay nanonood, i-check nyo po sa itaas ng video na to. Makikita nyo po dyan yung tatlong tuldok. Sa inyong mga cellphone, makikita po yan. Pindutin nyo po yung tatlong tuldok, then may lalabas po dyan na show more. Pindutin nyo po yung show more at yun lamang po. Very interesting guys. Itong kumakalat ngayon, kitang-kita ko ito sa social media mga sangkay na paulit-ulit na nagpapaikot-ikot, no? Dami pong nag-share at maging sa mga balitaan mga sangkay, kumakalat. Meron nga pong nakita kong balita, possible ba na mag-trigger ito ng panibagong pandemic? Itong bagong kumakalat ngayon, mga sangkay. Ngayon, eto po yan. Alamin po natin ang tungkol dito. Kagaya po ng News 5 na ibalita din po nila. Ayon po dito, unang kaso nitong monkeypox strain sa labas ng Africa, kinumpirma ng World Health Organization. Ayan. Ito po ay naitala doon po sa Sweden. Nakuha daw mula daw po nung galing siya o sila sa Africa. Ayon po dito mga sangkay. Kaya ngayon, sabi dito, the emergence of a case on the European continent could spur rapid international spread of monkeypox. Ayon kay public health expert at Washington Georgetown Law Professor Lawrence Gostin. Ngayon, mga sangkay, ito pa. Marami po yan. Maraming balit tungkol dyan. Marami nga po ang nag-aalala. Ayan, makikita nyo, di ba? Isa na daw po itong global health emergency. Dineclare na po ng World Health Organization. Idineklara ng World Health Organization nitong Miyerkules, Agosto 14 bilang isang public health emergency of international concern. Itong monkeypox or mpox, kasunod ng paglobo ng mga kaso. Dumadami kasi mga sangkay, ayon po dito. At pinag-iingat na po ang lahat. Kasi kumalat na po ito hindi lamang po sa bansang Africa, kundi sa mga kalapit pang bansa nito. O sa Sweden mayroon na, ibig sabihin nakapasok na po ito sa Africa. So, pag nag-spread pa po ito ng parami, doon po papasok mga sangkay na magiging pandemic. So, kakatapos lamang po natin yan. Diba? Tapos, kung mauulit na naman, ay nako po. Malaking problema na naman yan. Again, yung mga takot dyan, mga sangkay, mga matatakutin sa mga ganitong klaseng balita, lumipat muna po kayo sa inyo, mga YouTube, papunta sa ibang mga channel, doon kayo manood ng ibang mga vlog. Kasi dito mga sangkay, para lamang po talaga ito sa mga malalakas ang loob na malaman ang ganitong klaseng impormasyon. Okay. Ayan, maging ang Philippine Star, nagbalita din po, monkeypox, high alert. Ayon po dito. Ngayon, mga sangkay, tingnan po natin ang balita tungkol dyan. Nagdeklara na ng Public Health Emergency of Continental Security ang Africa Centers for Disease Control and Prevention kaugnay ng mpox outbreak sa Democratic Republic of Congo at mga kalapit bansa. Busod ito ng patuloy na paglawak at pagkalat ng sakit sa African continent. Grabe, no? So, dumadami sa Africa. So, matatawag na ito na, epidemic. Kasi sa Africa, mga sangkay, sa kontinente nila, dumadami na.
May nakalabas na nga po, papuntang Europe. Ayon kay Africa Centers for Disease Control and Prevention, Jean Casea, Ayan po yan siya mga sangkay ha. Ito yan. nakatuon na sila ngayon para sa agarang pamamahagi ng bakuna, lunas at iba yung pag-iingat laban sa sakit. Paigtingin pa ng bansa ang kanilang mga hakbang upang pigilan ang pagdami ng mga nahahawa ng Mpox. Nananawagan si Casea sa member states na bilisan ang emergency authorization ng Mpox vaccines dahil ito'y may mahalagang papel para matiyak ang seguridad ng kalusugan ng publiko at agarang access sa life-saving interventions. Grabe, no? We declare today this public health emergency of continental security to mobilize our institutions, our collective will, and our resources to act swiftly and decisively. I have signed an agreement, Africa CDC, European Union Health Emergency Preparedness and Response called ERA, and Bavarian Nordic for the procurement and rapid distribution of 200,000 doses in Africa. Okay. So yan ang isa sa mga report mga sangkay tungkol dyan. Ito pa, ang DOH naka-alerto na rin, no? Matapos ideklara ng WHO na global public health emergency na nga po itong Mpox. Ngayon, tingnan nga po natin. Ito, isa sa mga balita international. The rapid spread of a lethal version of Mpox in Africa and now to Europe is causing increasing alarm. The World Health Organization has declared it a public health emergency of international concern, calling for urgent action to bring it under control. Mpox, previously known as monkeypox, causes fever, rash and lesions, severe headaches and fatigue. Yan po yung symptoms niya, mga sangkay. Some people have difficulty breathing or swallowing, and there is a risk of life-threatening sepsis or blood poisoning. Yun ang malala ito, mga sangkay. So far this year, there have been more than 17,500 cases in at least 13 African Grabe, tingnan nyo, oh. In 2023, 15,000, tapos doon sa Africa to mga sangkay, ha, kasi doon naman talaga nanggaling. Tapos sa January 2024, since January lang, ha, 17,000, mahigit. Ganyan kadami. countries. That's up from 15,000 for the whole of 2023. But it's a situation in the Democratic Republic of Congo that triggered the WHO's warning. There have been more than 15,000 cases this year Grabe, ang dami. So, padami pala ng padami ito. and more than 500 deaths. Grabe. My goodness. May mga may mga pumanaw na, mga sangkay. Just over 2/3 of the cases in the DRC are children under 15. The fatality rate is almost 9% in babies under the age of 1 and approximately 4% in older children. The outbreak in the DRC is being driven by a new version of the virus. Ayan, mga sangkay, oh. In 2022, we saw Mpox in the UK, and that occurred largely as a result of Grabe. sexual transmission and also direct contact transmission. And there were more than 3,000 Kaya mga kababayan po natin dyan sa Africa, no, kung mayroon man, mag-iingat po talaga. cases in the UK in 2020. Actually, di lang po sa Africa, kahit dito mga sangkay, no? Lahat po tayo kailangan mag-ingat. At ako, hindi na rin po ako nagugulat sa mga ganitong klaseng pagkalat, mga sangkay, kasi biblical naman po talaga. Sa New Testament, nakalagay po doon yung word na pestilences, na magaganap daw before the coming of the Lord Jesus Christ. Kasama po yan, mga sangkay, sa mga propesiya tungkol sa mga digmaan, mga pagyanig ng kalupaan, mga kagutuman na magaganap sa ating mundo, mga sangkay, mga natural disaster, at marami pa pong iba. At kasama po itong pestilences, ibig sabihin pagkalat po ng iba't ibang klaseng karamdaman na sinasabi po sa Bible. So, again, ito po ay nangyayari based po sa propesiya sa Bible. I believe, mga sangkay, na ito po ay nangyayari dahil ito po ay nakasulat sa Biblia bago po ang pagdating ni Jesus Christ. And I know na yung mga born-again Christians na nagbabasa about sa Bible prophecy, madali po natin maiintindihan ang sitwasyon na ito.
This clade 1 virus, though, is more concerning because it has been expanding very rapidly. It appears to be more transmissible and it's associated with a high mortality rate. There is a vaccine against Mpox, but it's not clear how effective it would be to the new variant, and only 200,000 doses are available. The African Centers for Disease Control says 10 million are needed. By declaring a public health emergency of international concern, the WHO hopes to accelerate access to testing, vaccines and drugs. Without rapid action, it fears the virus could go global. Grabe. So, again guys, let's pray for a country na hindi po mapasok ng ganitong klaseng Kasi very, delikado po talaga. At saka, nadala na po tayo ng pandemic. Remember, anong nangyari mga sangkay nung last 2020? Diba? Lahat po tayo nahirapan, walang labas-labas ng bahay na naman. Ay nako, may lockdown na naman. So ano po ang inyong komento mga sangkay tungkol po dito? Just comment down below. Meron po akong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Janjan Daily. Dito po ako nag-upload mga sangkay ng vlogs. So hanapin niyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.